ating pangunahing balita. Nasa ilalim ngayon ng state of calamity ang buong Pilipinas dahil nga pa rin po sa pinsalang iniwan ng bagyong Tino at bilang din po ng paghahanda sa paparating na malakas na bagyong Uwan. Ito nga po ay ayon sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inaprubahan po naman ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dyan, mas mabilis daw po ang paglalabas ng pondo ng iba't ibang mga ahensya para nga sa rehabilitasyon. Nagpatupad rin po ng price freeze hanggang sa Enero 4 ng 2026 ang Trade Department sa Cebu City at Dinagat Island. Ayon po naman sa National Electrification Administration o NEA, 6 na rehiyon pa ang nakakaranas ng partial power interruption. Umakit po naman sa 114 na ang kumpirmadong patay ng dahil sa bagyong Tino sa pinakahuling report po naman ng NDRRMC. Pinakamarami pong sinawi sa Cebu na umabot ng 71. 18 naman ang namatay sa Negros Occidental, 12 po sa Negros Oriental at 6 sa Agusan del Sur. Mas lalo pang lumakas ang bagyong Phoong Vuong na isa ng severe tropical storm at nananatili pa rin sa labas ng bansa. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,525 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Inaasahang papasok na sa bansa ang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging bagyong Uwan. Ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa na maglandfall sa northern o central Luzon ang bagyo. Ang mas nakababahala, posible pa itong maging isang super typhoon bago tumama sa bansa. Inaasahang abot naman hanggang sa signal number 5 ang lakas ng bagyo. Mamaya po'y abangan ang ating pong update sa bagyong yan. Pasado alas 8 ngayong umaga sa pinakahuling report pa rin po ng Pag-asa. Samantala po naman, kasado na ang malawakang kilos protesta sa November 30 bilang pagtuligsa pa rin sa usapin po ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Ayon po sa kilusang Bayan kontra Korakot, gagawin po nila ang rally sa Luneta. Target po ng mga sasaling grupo na makahakot ng 100,000 releasta o higit pa na sasalo para po mga lampag sa Luneta. Ang kanila pong sigaw, lahat ng sangkot ay dapat managot at parehong singilin ang mga Marcos at mga Duterte. Bukod sa November 30 rally, magkakaroon din po ng iba't ibang mga kilos protesta ang grupo kontra korupsyon. Kabilang dyan ang mga rally sa harapan po ng tanggapan ng Ombudsman ngayong araw at rally kasabay po ng Blue Ribbon Committee hearing sa Nobyembre 14. Sa ibang balita naman, isinumiti na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang ika-4 na listahan ng mga pinakakasuhan kaugnay ng 95 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan. Inirekomenda ng ICI na sampahan ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pati na rin ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral at dating DPWH Engineer na si Henry Alcantara at iba pa. Dahil daw yan sa posibleng paglabag nila sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inirekomenda rin na sampahan ng kasong administratibo at kriminal tulad ng graft at malversation of public funds sina Alcantara at iba pang dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayun din ang contractor na top-notch. Bigo raw ang mga opisyal na ito na siguruhin maayos na maipatutupad ang mga proyekto. Kumbinsido naman si ICI Chairperson Andy Reyes na mga mambabatas ang mastermind ng modus ng flood control scam. Pero may paliwanag siya kung bakit hindi pa makasuhan ang mga ito. We need whistleblowers. Kailangan namin mga nagsasalita, na nagsusumbong, nagtuturo. No? Kasi as I said the other day, these are criminal minds. Mga mastermind to . These are planned already na hindi sila mahuhuli. No? So maybe walang record, walang usapan. Yan po ang tinig ni ICI Chairperson Andy Reyes. Kasi nga po yun ang katanungan ng marami, ay binubugbog po ng kaso. Dapat lang din naman itong mga nandidiyan sa DPWH, lalo na po itong mga taga Bulacan. Pero yung mismo hong mga proponents po na nakaupo pa rin sa pwesto, mukha pong ala pa rin pong mga kasong isinasampa.
Samantala po naman, hiniling po ng ilang grupo sa Ombudsman na ilabas po ang SALN ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Sara Duterte at ilang pang opisyal. Sa pangunguna po ng grupong Akbayan, sama-sama ang ilang mga civil society organizations na naghain po ng letter request sa Ombudsman. Bukod sa Pangulo at Vice Presidente, nais din po ng grupo na makita ang SALN ni dating Ombudsman Samuel Martires at mga opisyal ng mga constitutional commissions. Ayon po sa Akbayan, mahalagang masilip din at makilatis ang kanila pong yaman lalo pat talamak ngayon ang korupsyon sa flood control project. Matatandaan pong nilimitahan ang SALN access sa ilalim noon ng panunungkulan ni Martires dahil nga sa ito rin nagagamit sa pamumulitika. Pero ito nga po'y binaligtad ngayon ng kasalukuyang ombudsman na si Boying Remulla. Simula November 15 ay pwede na hong hingiin ang SALN ng government official sa ombudsman matapos ilathala ang memorandum tungkol dito noong pong Oktubre at 31. Gusto ko lang po liwanagin dyan na hindi po lahat ng SALN sakop po ng ombudsman. Yung pong mga sa legislators, ang meron pong hawak niyan ay ang bawat kapulungan ng Kongreso. Yung hudikatura po sa Supreme Court kahihingi. At sa ombudsman po ay hindi lahat ng government official ang mga kanila pong kumbaga hindi sila ang repository ng mga SALN na ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!